isang malakas na sampal kay Janina ang sinabi ng doktor. Ilang segundo pa lang ang lumipas. Po? Ulit niya. Nagbabakas sakali siyang nagkamali lang siya ng dinig. Stage 4, brain cancer. Mariing sagot ng doktor. Walang pag-aalinlangan na anito na tila walang bahid ng emosyon sa muka. We're sorry, but the tumor has spread. You have only few months left at best. Napalunok ang dalaga habang nararamdaman niya ang pamamanhid ng buong katawan. Hindi niya pinansin ang paglalim ng bawat tikbing niya. Tumingala siya sa kisame, sa kumikislap na ilaw, sa mga painting sa dingding na parabang bigla na lang nawala ng saysay. Wala na bang bukas para sa kanya? Ganun na lang ba kadali matapos ang lahat? Bumigat ang dibdib niya, parang may puwersang humihilas sa kanya pababa, pabaon sa lupa. Tumayo siya at mabigat ang bawat takbang. Na lumabas sa ospital at tila nawawala sa kanyang sarili. Hindi niya na maalala kung paano siya nakarating sa labas. Wala na siyang naririnig. Kahit ang ingay ng mga sasakyan at yapak ng mga tao nawala ang lahat. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad niya na hindi niya napansin ang sariling mga luha na dumadaos-dos pababa ng kanyang pisngi. Bakit ako? Mahina niyang tanong sa hangin. Bakit? Mabuti naman akong tao. Buong buhay niya, hindi niya nagawa ang totoong gusto niya. Sanay siya na may sinusunod na rules. Palaging naaayon sa schedule ang susunod na gagawin niya. Kahit na ang uniforme at sapatos at ang dapat na ayos ng buhok sinusunod din niya. Maging ang mga dapat kainin, ang vitamins na kailangang inumin, o miski ang workout na kailangan niyang gawin. Naging masunurin siya buong buhay niya. Ni minsan, hindi niya sinaway ang utos ng kanyang mga magulang. Sa bawat tagumpay na nakakamit niya, laging may sabit. Hindi siya ang pumili nun. Pinili yon para sa kanya. Na hindi niya maalala kung talaga bang nakagawa siya ng bagay na mga gusto niya. Na hindi niya matanong ang sarili kung totoo bang naging masaya siya. Huminto siya sa harap ng overpass bago siya umupo sa pinakamalapit na baitang. Hinayaan niya ang sarili na umiyak. Ni hindi rin naman tumitingin ng mga dumaraan ng mga tao. Lahat ng mga ito ay tila walang pakialam. Matapos ang ilang minuto huminga siya ng malalim bago tumayo. Iniangat niya ang kamay para pumara ng taxi. Dala naman niya ang sariling sasakyan. Ngunit sa lagay ng utak niya ngayon, hindi niya na alam kung kakayarin niya pa makauwi ng safe. Tahimik lang siya buong biyahe. At nang tuluyang makarating sa harap ng kanilang bahay, iniabot niya ang bayad nang hindi man lang tumitingin sa driver. Pagkapasok niya pa lang sa loob, agad siyang sinalubong ng amoy ng nilulutong sinigang. Maingay ang tunog ng kumukulong sabaw sa kawali. Maya-maya pa, bumaba ang ina niya mula sa hagdan. Hawak ang cellphone nito na nagre-ring, pero agad itong tumigil nang makita siya. How's your check-up? Agad na ibinaba ng dalaga ang shoulder bag sa sala at umupo agad doon. Mabilis niyang inihiga ang ulo sa sandalan ng upuan at pumikit. Good, as usual, Mom. Sagot na lang niya. Wala siyang plano na sabihin sa mga magulang ang katotohanan. Para saan pa? Ano pa bang inaasahan niyang magiging reaksyon ng mga ito? Kung maaawa ba sa sitwasyon niya? Kung magagalit ba sa sitwasyon niya dahil hindi ito ang nakaplano? O kamumuhian siya dahil sa hanggang ganito lang ang mararating niya? Can I see the diagnosis? Nang lumapit ang ina para kunin ang dala niyang bag kanina, agad niyang niyakap yun at umiling. Mom, I'm 26 years old. I am not a child anymore. I understand the result, and it's fine. Kung ano yung result last month, yun din ang resulta ngayon. Agad na nagtaas ng kilay ang kanyang ina na tila ba sumusuko. Okay, chill. May dalaw ka siguro? Anito bago tuluyang tumalikod at bumalik sa niluluto. Napailing si Janina.
at hinila ang sarili para tumayo at umakyat sa kanyang kwarto. Sa bawat apak niya sa hagdan, nararamdaman niya ang bigat. Hindi lang ng katawan kundi ng katotohanang dahan-dahang sumasakal sa kanyang isipan. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang isinara ang pinto. Ibinagsak ang sarili sa kama at pinagmasdan ng kisame, ang puting kisame na walang kalaman-laman, ni walang ibang kulay, tulad ng nararamdaman niya ngayon. Kinuha niya ang cellphone bago binuksan ang gallery at tumitig sa mga litrato. Ang mga graduation photos, lahat ng business award ceremonies, mga formal na okasyon, lahat yon mukhang perpekto. Pero sa bawat ngiti niya sa litrato, alam niyang may kulang. Walang totoo doon, walang siya. Muling pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi pa siya patay, pero parang wala na rin siyang buhay. Agad na tumayo siya mula sa kama, bago lumapit sa salamin, at tumitig sa sarili. If I only have few months, then I'll live for me. Simula ngayon. At sa unang pagkakataon, hindi niya sinunod ang nakagisnan niya. Ang usual routine, ang detailed at praktisadong ganap niya. Pinatay niya ang ilaw bago isara ang pintuan. At pinayagan niya ang sariling umiyak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang magsisimula siyang lumaban sa konting oras na meron siya. Malakas na tumutunog ang alarm ng cellphone ni Janina sa tabi ng kama. 10:00 na ng umaga pero nanatili siyang nakatalukbong sa kumot. Buong gabi siyang gising habang nakatitig lang sa kisame. Paulit-ulit niyang iniikot sa utak ang salitang months. Hindi years, hindi decades, kundi ilang buwan na lang. Isang beses na lang. Sa kabila nun, pinilit niyang bumangon. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya pero mas matindi ang kaba sa dibdib niya. Tumayo siya sa harap ng salamin bago tinignan ang sarili. Namumutla ang mukha niya. Namumugto ang mga mata. Napakurap-kurap siya bago niya kinuha ang lumang notebook sa drawer. May punit sa takip. May mantsa ng kape sa unang pahina. Dati niya yun na planner nung college. Hindi niya na ito nagamit pa simula nang gumraduate siya. Binuksan niya ang blankong pahina saka huminga ng malalim. I need a list. Bulong niya sa sarili. Dinampot niya ang ballpen na nakatago sa ilalim ng mga papel. Sumulat siya sa gitna ng pahina gamit ang malalaking letra. The things I will do before I die. Tinitigan niya ang mga salitang yon at parang suntok yon sa kanyang sikmura. Pero hindi niya na yon iiwasan. Hindi na siya tumalikod. Sunod-sunod niyang isinulat ang mga bagay na pilit niyang isinantabi noon. Mga simpleng hangarin na tinabunan ng responsibilidad, ng pagsunod, ng pagiging good daughter. Siyempre, ang una, magka-first kiss. Napangiti siya ng bahagya. Hindi niya alam kung paano. Wala pa siyang naging boyfriend. Wala pang lalaking humawak ng kamay niya para sa tamang dahilan. Sa totoo lang, kahit simpleng harana, hindi niya pa nararanasan. Pero gusto niya. Hindi niya hihintayin na ibigay yon. Kukunin niya. Hindi dahil desperado siya. Kundi dahil deserve niya namang mahalin. Kahit minsan lang. Kahit hindi forever. Mag-nature trip kaya ako. Akyat sa bundok? Gusto niyang maramdaman ng hangin sa itaas. Gusto niyang makita ang araw habang sumisikat mula sa ulap. Mula noon, takot siya sa physical activities. Ayaw ng magulang niya baka daw madapa, baka mapagod, baka mangitim. Pero ngayon wala nang rason para matakot. Third, siguro naman pwede na akong kumain ng street food sa tabi-tabi. Mahina siyang natawa. Fishball, kwek-kwek at isaw. Lahat yon bawal sa kanya noon. Marumi raw, hindi ladylike. Pero ngayon hindi niya kailangan maging prim and proper. Wala na siyang pakialam kung mangitim ang daliri niya sa toyo at suka. Gusto niya ng tunay na lasa. Gusto niyang matikman ang buhay. This might be cringe but sumayaw sa ulan habang malakas ang buhos nito.
Hindi sa loob ng bahay. Hindi habang nakasandal shorts. Gusto niya sa daan habang basang-basa na wala siyang payong na nakaabang, na wala siyang takot na mararamdaman. Gusto niyang matikman ang lamig ng ulan habang umiikot siya na parang bata. Magbakasyon mag-isa. Oh, I think I deserve this one. Hindi para magtrabaho. Hindi para sumama sa meeting o conference. Gusto niya ng trip na walang plano. Bahala na kung saan siya dalhin na araw. Basta malayo. Basta siya lang. Kulayin ko kaya buhok ko. Hindi light brown at hindi burgundy. Gusto niya ng kulay rosas o asul. Yung tipo ng kulay na hindi tatanggapin ng opisina. Ang tipo na babangga sa imahe niyang prim and proper. Yung tipong pagtingin mo sa salamin ibang tao ang bumungad pero alam mong totoo siya. Wear whatever the fuck I want. At ngumisi siya. Ngunit agad din siyang umismid ng maalalang ni isang matinong damit wala siya. Para na nga siyang magiging next Mama Mary. To finally love. Nakagat niya ang labi. Ito ang pinakamatagal na pinag-isipan niya. Kasi hindi niya alam kung paano magsisimula. Paano ba magmahal kung wala na siyang panahon? Paano ba magmahal kung may countdown na ang buhay niya? Pero gusto niya pa rin. Kahit panandalian, kahit hindi perpekto, kahit masaktan siya sa dulo. Mas masakit namang hindi man lang siya sumubok. And lastly, tumawa hanggang sa maiyak. Hindi dahil sa meme, hindi dahil sa scripted na jokes. Gusto niya ng tawang galing sa tiyan. Yung hindi niya mapigilan, yung kahit pigilan niya, tatagas pa rin ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Huminto siya sa pagsusulat. Napuno niya na ang page. Tinapik niya ang notebook at ipinatong sa dibdib bago tumingala sa kisame. Pero ngayon, hindi na ito mukhang blanco. Sa halip para na itong mapa. Para itong paalala na marami pa siyang pwedeng marating. Tumayo siya bago niya binuksan ang laptop at nag-search sa internet. Hiking trips for beginners. Maya't maya, lumalabas na tour sa Batangas. Beginner-friendly, sea of clouds and sunrise view. Kinlik niya agad. Nag-book siya ng slot, kahit di pa siya sigurado kung kakayanin niya. Wala siyang balak maghintay ng perpektong araw. Kasi ngayon lang meron siya. Ilang araw na rin mula na magsimula silang lumabas na magkakaibigan. Siya pa ang nag-insist ng hangout, kaya nagulat ang mga ito. Ang totoo, nag-e-enjoy siya. Pero bigla na lang siya mapapaisip at mabibitter sa sitwasyon. What's wrong, Jack? Agad na hinawi ng dalaga ang kamay na balak humawak sa kanya. At agad niyang tinalikuran ng kaibigan. Just leave me alone. Let me just be alone for a moment. Malamig na sagot niya dito. Ano ba kasi yun, Jack? You've been so cold these past few days. Oo nga't bigla ka mahikisaya all of the sudden. Tapos bigla ka naman babalik sa pagiging cold at nonchalant mo. To be honest, hindi ka na namin maintindihan. Dahil sa pagtaas ng tono ng kaibigan, kunot-o niya itong hinarap. Wow. Hindi makapaniwala ang bulalas niya dito. So I'm the problem. Wala na nga ako ibang ginawa kundi bigay lahat ng gusto niyo eh. Whatever you please. Whatever you guys want. To go there. To put that or that. Hindi na siya makapagtimpi. Pakiramdam niya sa sabog na siya sa bitterness na nararamdaman niya. You guys can enjoy your whole life. Right? All your life, you get what you please. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mata ng kaibigan. You bought what you want. Isang sabi niyo lang, ihahain na sa inyo. Your parents are not strict. You enjoyed your teenage life. You're enjoying your life now. You will definitely enjoy it more in the future. Hindi niya mapigilan na masaganang luha na dumaustos sa kanyang pisngi. And how about me, huh? My life has its limits. But how can I bring back the time to enjoy my childhood, my teenage years, my high school years, to be silly when we were in college? If I had known that I will die so young, sana in-enjoy ko na lang yung buhay ko at hindi ko hinayaan yung magulang ko na kontrolin to. Naguguluhang tumingin sa kanya ang kaibigan, na tila gulat, takot at nasasaktan ng mga ito. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa na tila guguho
kung may sasabihin pa siyang hindi inaasahan ng mga ito. I have few months left. Tell me how should I act? Ano ba dapat ang maramdaman ko? Hindi niya alam kung pang ilang shot na ba ang nainom niya. Basta pakiramdam niya ngayon tila nasa langit siya. Hindi niya alam na nag-e-exist pala ang mundo na ganitong klase ng pakiramdam. Hindi niya alam na may ibang paraan para mabuhay sa kasalukuyan. Do you want us to hatid na you? Rinig niyang konyong tanong ni Belle. Agad siyang umiling bago kunin ang fries na nasa pinggan. I'm still good. I'm enjoying. Don't worry about me. You guys should enjoy too. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, pero agad ding tinabunan niya ng sinserong pagngiti. Okay, I'll order more fries for you. Nito bago siya kinindatan, at tinaas ang kamay para sumenya sa waiter. Ang totoo, ngayon niya lang na-enjoy ang fries na ganito. Palagi kasing mahigpit ang magulang niya, lalo na sa mga ganitong klase ng pagkain. Pero ano pa bang katatakutan niya? Malapit na rin naman siyang mamatay. Kahit hanggat may pagkakataon pa siya, susubukan niya mga bagay na hindi niya pa nasusubukan. Ang mga bagay na ipinagbawal sa kanya ng mga magulang, dahil sabi ng mga ito, delikado para sa kanya. Ano pa ba ang mas delikado kesa sa taning ng kanyang buhay? Wala na. Kaya sa mga natitirang buwan niya, gagawin niya yung memorable sa kanya at sa mga alam niyang pinapahalagahan ang pagkatao niya. Hindi lang dahil sa mga naabot niya sa buhay. Tumunog ang bass ng bagong kanta sa loob ng club. Kumistap ang ilaw mula sa itaas. Bumilog sa dance floor ang mga tao, tumatawa, nagsasayaw, parang walang mga problema. Tumingin si Janina sa paligid. Hawak pa rin niya ang fries. Kumuha siya ulit. Idinampi ang dulo sa cheese dip at isinubo. Kumalat ang alat at alat tamis sa kanyang dila. Napatango siya. Masarap nga pala talaga ang bawal. Tama nga ang sinabi niya kanina. She is enjoying. Pero totoo ba? Sumandal siya sa upuan. Tinignan niya ang mga kaibigan niya nagsasayaw sa harapan. Si Carla napanay ang sigaw, habang hawak-hawak ang baso. Si Mia naman, pilit sinasayaw ang bag habang umiikot. Napangiti si Janina. Kahit papaano gumagaan ang loob niya. Gusto niya ng ganitong gabi. Gusto niyang makalimot. Napatingin siya sa pinto ng club nang biglang may sumipol. At yun ay isang babae sa kabilang mesa. Girl, tignan mo. At para siyang sinampal ng slow motion. Bumukas ang pinto. Tumama ang spotlight mula sa ilaw ng entrance. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad. Maayos ang tindig. Suot ang itim na police uniform na fit sa katawan nito. Halatang hindi lang basta uniform ang dahilan na itsura niya. Natural ang tikas. Parang sanay sa atensyon, pero hindi naghahanap nito. Kumislap ang badge sa dibdib habang dahan-dahan siyang pumasok. Lumapit sa bar, pero kahit pa tahimik siya, ramdam ng buong lugar ang presensya. Oh shit! Bulong ng isang babae sa likod ni Janina. Baka may raid? Gwapong pulis oh. Hindi ko in-expecto sa club. Nagkunwaring hindi interesado si Janina. Pero hindi siya kumurap, ni hindi siya huminga, lalo na medyo tumagilid ang lalaki. At tumama ang ilaw sa gilid ng mukha nito. Maitim ang buhok, malinis ang pagkakahiwa nun. May makapal na kilay habang may matalim na mga mata. Hindi siya mukhang lasing. Hindi rin siya mukhang out of place. Para siyang eksaktong karakter mula sa action movie. Pero mas totoo, mas nakakakaba. Kinuha ng lalaki ang cellphone mula sa bulsa. Tumingin ito saglit saka muling naglakad. Sa bawat takbang nito, parang humihinto ang lahat ng tunog sa paligid ni Janina. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Napansin na isa sa mga waiter ang lalaki. Mabilis na lumapit at may binulong. Tumango ang lalaki na wala man lang imik. Pero ang simpleng tango nito, parang pangalawang slow motion. Tumingin ito diretso kay Janina. Dahil doon, nagtagpo ang mga mata nila. Sa una hindi siya sigurado kung
Siya ba talaga ang tinitignan nito? Pero wala namang ibang tao sa direksyong yun. Hindi na nito gumalaw, kahit may mga babaeng tumatawid sa harapan niya. Nagtaas ito ng kilay, bago bahagyang umiti. Hindi yung tipo ng ngiti ng landi, at hindi rin ng ngiti ng formalidad. Muling humigpit ang hawak ni Janina sa fries. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nakalimutan niya kung paano huminga ng maayos. Pakiramdam niya, parang biglang bumalik ang init sa katawan niya. Matagal na rin siyang hindi kinikilig. Matagal na rin siyang hindi napansin ang ganito. Pero hindi siya tumayo. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Kasi kahit pa naramdaman niyang nabuhay ang parte ng puso niya, hindi niya makalimutan ang katotohanang hindi siya dapat umasa. Hindi siya tulad ng ibang babae rito. May taning na ang buhay niya. Hindi siya dapat makipagkilala. Hindi siya dapat magsimula. Tumayo si Mia mula sa dance floor at agad siyang nilapitan. Hoy, tinititigan ka niyong hot na cup na yun, no? Sino yun? Kakilala mo ba? Hindi. Sagot niya. Siguro tumingin lang siya sa random na tao. Random? Girl, ikaw lang nakaupo dito na hindi lasing. Of course mapapansin ka. Tsaka ang ganda mo tonight, alam mo ba yon? Hindi siya sumagot. Tumingin ulit siya sa lalaki. Nasa bar na ito ngayon, umiinom ng tubig. Hindi ito nag-order ng alak. Wala rin naman itong kasama, parang may hinihintay. Pero hindi ito mukhang kabado. Sa halip, kalmante ito, tahimik pero alerto. Lapitan mo. Pabulong na udyok ni Mia. Mabilis siyang umiling. Wala akong balak. Bakit? Hindi siya sumagot agad. Ibinaling niya ang tingin sa fries at walang patawad na kinain yon. Kasi hindi niya masabi ang totoo. Na kahit paminsan lang dumaan sa buhay mo ang ganitong klaseng lalaki, na parang scripted sa pelikula yung tipong kaya mong mahalin kahit ilang araw mo pala nakikilala. Alam niyang wala siyang karapatang umasa. Wala siyang sapat na oras at ayaw niyang may masaktan, lalo na kung siya mismo ang mawawala. Tumayo siya at walang sabi-sabing dinampot ang bag. Bago niya tinignan si Mia, uwi na ako. Nakakarami na rin naman ako eh. Plus, hanggang fries lang ako tonight. Are you serious? Tumangulang siya, pero hindi na siya naghintay ng sagot. Hindi na rin siya lumingon pa. Pero habang naglalakad siya palabas ng club, ramdam niya ang tingin ng lalaki. Hindi siya sigurado kung totoo. Pero gusto niyang maniwala na kahit saglit lang, nakita siya nito. At kung sakaling mag-cross ulit ang landas nila, siguro doon siya tatakbo. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa. Hindi habang hawak pa rin ng takot ang puso niya. Sumakay si Janina ng taxi palabas agad ng club. Hindi niya na hinintay pa si Mia. Gusto niya nang makalayo. Gusto niya makalayo sa lalaking yon. O siguro gusto niya makalayo sa kung anong gising na gising sa loob niya ngayon. Ang bahagi niya na pilit umaasa kahit alam niyang bawal. Miss, saan tayo? Tanong ng driver. Anywhere with no fries. Sagot niya. Tumawa lang ang driver at binuksan ang radyo. Sumandal siya sa upuan at diretso ang tingin sa labas. Kumakaway ang mga ilaw ng syudad sa kanya. Pero hindi siya kumaway pabalik. Sa likod ng mga billboard at kalsadang puno ng mga sasakyan, may bahagi sa isip niya na bumabalik sa lalaking yon. Ang misteryosong pulis na parang may sariling soundtrack habang naglalakad. Hindi ito artista. Hindi ito model. Pero grabe ang dating. Kahit ang simpleng sulyap nito kanina parang may laman. Parang nabasa nito ang buong pagkatao niya. Parang hindi siya tinignan bilang maganda, kundi bilang isang babaeng buo at doon siya kinakabahan. Hindi siya handa at ayaw niyang masanay. Pagkatapos ng 30 minutong biyahe, bumaba siya sa isang maliit na burger shop na bukas pa. Bumili siya na makakain at umupo sa isang sulok na table. Ang in-order niya, large fries, caramel sundae at tubig. Simple lang yon, tahimik ang lugar. Isang estudyante lang ang nasa kabilang lamesa. Tulog na sa gitna ng review materials. Pinagmasdan niya ang tray sa harap niya.
Kinuha niya ang fries, bago yon kinagat, at agad na nilunok. Dahil doon, napaubo siya. Saglit siyang natigilan habang nakatingin siya sa harapan. Ang dami kong gustong gawin. Pero bakit parang hindi ako marunong maging masaya? Iniisip niya habang tinutunaw ng sundae ang alat sa dila niya. Bigla siyang natawa ng mahina. Nakakatawa, no? Mas mahirap pala maging masaya kaysa mabuhay ng may taning. Napahinto siya sa pagnguya nang mapansing nagre-ring ang cellphone niya. Si Mia yon, hindi niya sinagot. Pero agad na nag-text naman doon na isa pang kaibigan. Babalik ka pa ba? Yung hot na pulis, hinahanap ka. Napatingin siya sa text. Napatitig siya na matagal doon habang kumakabog ang dibdib niya. Pero hindi niya agad sinagot, ibinaba niya lang ang cellphone. Agad na umikot ang isipan niya. Hinahanap niya ako? Bakit? Hindi naman siya kumilos para lapitan to. Hindi naman siya nag-send ng signal. Ni hindi nga siya ngumiti. Pero siguro nakita siya. Hindi lang sa pisikal. Siguro may nabasa ito. Tumayo siya mula sa upuan. Kinuhang fries at sundae. At lumabas ng burger shop. Naglakad siya sa sidewalk. Malamig ang hangin. Sumasayaw ang dulo ng hoodie niya habang pinupunasan niya ang natunaw na yelo sa labi. Pagdating sa gilid ng kalsada ay tumigil siya. Pero natigilan siya ng may motor na huminto ilang metro mula sa kanya. Bumaba doon ang rider. Bago nito tinanggal ang helmet. Agad nagwala ang puso niya. Si Police Guy, yung nakita niya sa bar. At halos mabitawan ni Janina ang sundae. Napaatras pa siya na isang hakbang. Hindi siya ngumiti at hindi rin nagsalita. Lumapit ito sa kanya, kalmado ang kilos, parang alam ang gagawin. Tinitigan siya nito ng tahimik, hindi agresibo. Hindi rin sobrang lambing. Umalis ka agad. Mababa ang boses nito na may malinis na tono at klaro. Hindi ko alam na may dapat pa akong hintayin. Sagot ni Janina. Wala. Pero umalis ka na para may tinatakasan. Baka meron nga. Katulad ng, anong ginagawa ng pulis sa club? Tanong niya. Pilit binabago ang usapan. Off duty. Birthday ng kapatid ko. Umalis agad yung mga kaibigan niya kaya naiwan ako. Okay. Hindi ako stalker. Dagdag pa nito. Ha? Baka isipin mo sinusundan kita. Well, hindi. Nakasakay ka sa taxi kanina. At medyo nabitin ako kasi hindi ko nakuha yung pangalan mo. Tapos nakita kitang pumasok sa burger shop. Gusto lang kitang kumustahin. Bakit? Bakit hindi? Natahimik naman si Janina. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi siya sanay sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Hindi para sa forma kundi para sa katotohanan. Lalo pa ngayong hindi na siya buo. Hindi na siya sigurado sa kinabukasan niya. Angelo Benavista, police captain ikaw? Tinitigan niya ang kamay nito. Pinag-isipan niya kung dapat ba niyang hawakan yun pero inabot niya pa rin. Janina Hermosa. A girl with cancer and a few months to live. Baka sanggulat nito, ngunit hindi siya na-offend doon. Nang umisi siya, sinabayan pa siya nito. Nag-shake hands sila. Mainit ang palad ni Angelo. Matigas ang kapit, pero hindi siya nakaramdam ng pagiging uncomfortable. Huminga ng malalim si Janina, matapos bumitaw ang kamay nila. Pero kahit binitawan niya na ito, may naiwan sa palad niya. Init, na hindi lang mula sa balat ni Angelo, kundi mula sa presensyang dala nito. Tahimik silang dalawa habang binabaybay ng hangin ang pagitan nila. Ramdam niya ang pintig ng puso niya. Mabilis, parang sumusubok humabol sa oras. Nagtagpo ulit ang tingin nila, ngunit hindi sila nagsalita. Pero walang awkwardness na tila parehong nauunawaan ang katahimikan. Tumango si Angelo. May ilalakad pa ako. Gabi ko na to, pero kailangan ko dumaan sa detachment. May naiwan ako report. Ihatid na muna kita. Gusto ko rin masiguro safe ka makakauwi. Ayoko namang istorbohin ka. Hindi mo ako iniistorbo. Sagot ng binata habang kinukuha ang helmet mula sa motor. You can disagree naman. Napatingin si Janina sa motor. Nag-aalinlangan siya.
Hindi pa siya nakakasakay sa motor na ganon. At hindi rin siya pinapayagan nun ng magulang niya na sumubok. Pero ngayon, sino pa ba ang pipigil sa kanya? Sige, sasakay ako. Pero huwag kang tatawid ng 100 km/h ha? Gumiti si Angelo. Promise, chill ride lang to. Umangkas na siya. Inabot ni Angelo ang extra helmet, kaya naman isinuot niya ito. Mahigpit ang kapit niya sa jacket ng binata habang umaandar sila sa kalsada. Ramdam niya ang tibay ng katawan ng lalaki. Pati ang ingat ito sa bawat liko. Hindi siya natakot. Sa halip, parang doon siya pinakakomportable. Nakasandal sa isang taong parang hindi lang matibay, kundi handang manindigan para sa kanya. Napaisip siya, ano bang pinagsasabi niya? Ikakikilala niya pa lang naman dito. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto ang motor sa tapat ng maliit na estasyon ng pulis. Naka-off ang mga ilaw sa labas, pero may ilang bukas sa loob. Teka lang, kukunin ko lang yung papel. Gusto mong pumasok? Tanong ni Angelo sa kanya. Dito lang ako. Gusto kong namnamin yung hangin. Sagot niya habang tinatanggal ang helmet. Tumango naman ito bago pumasok sa loob. Bitbit ang key at shoulder bag. Naiwan si Janina sa labas. Nakaupo sa sementadong bench. Pinagmasdan niya ang langit. Walang bituin pero kalmado parang siya. Ngunit ilang minuto ang lumipas, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Huwag kang lalapit, fuck you! Napalingon si Janina sa gilid. Isang lalaki ang mabilis na tumakbo mula sa madilim na kanto. Hawak ang kutsilyo, tumatakbo papunta sa istasyon. May kasunod itong isa pang lalaki, duguan ng bisig, na malakas na humihingi ng saklolo. Agad siyang napatayo sa gulat. Angelo? Sigaw niya. Hindi siya sigurado kung narinig siya nito. Tumakbo siya palapit sa pinto, pero biglang bumukas yun. Lumabas si Angelo, mabilis na naging kilos. Hawak nito agad ang baril. Baba mo yung kutsilyo. Sigaw ng binata. Hindi nakinig ang lalaki. Sa halip, mas lalo itong sumugod. Mabilis na humarang si Angelo. Hinampas ito ng lalaki gamit ang sikos sa balikat. Umikot si Angelo, iniwas ang sarili sa matalim na blade. Tumilapon ang sombrero nito. Kasunod ng pagkakahulog sa lupa ang radyo niya. Pero hindi siya bumitaw sa baril. Papatay kita! Sigaw ng lalaki habang muli nitong tinaas ang kutsilyo. Mabilis ang kilos ni Angelo. Sinipa niya sa tuhod ang lalaki. Napaluhod ito, pero hindi pa rin binitiwan ang patalim. Inilapit ng bintana ang siko niya sa leeg. Agad na itinulak pababa bago piniringan ng braso. Gumalaw ang lalaki ng malakas na nagpupumiglas at pilit na kumakawala. Tumawag ka ng backup. Tumakbo ang dalaga sa motor. Kinuha ang cellphone ni Angelo sa pouch. Hindi niya alam ang code. Binuksan niya ang sarili niyang cellphone pero nanginginig ang kamay niya. Shit, anong number? Nagring sa tenga niya ang isa pang sigaw. Paglingon niya nakahiga na si Angelo sa simentadong sahig. Kasama ang lalaki sa ibabaw nito. Pilit ipinapasok ang kutsilyo sa gilid ng leeg. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang tumakbo at hinampasin ng helmet sa ulo ang lalaki. Bitiwan mo siya! Sigaw niya. Naging mabigat ang tama. Nalaglag ang balanse ng lalaki at tumilapon to sa gilid. Agad na tumayo si Angelo, sinamantala ang pagkakataon. Tinadyakan niya ang tagiliran nito, kaya napasigaw ito sa sakit. Tinutukan niya ulit ng baril. Baba mo yung kutsilyo. Agad na nahulog ang kutsilyo sa lupa. Ilang segundo ang lumipas bago may dumating na 2 pulis mula sa loob. May dalang posas ang mga ito. Kinaladkad nila ang lalaking duguan at isinampas sa mobil. Huminga si Janina. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Hindi pa rin niya naramdaman ang bigat ng katawan niya, pero ramdam niya ang pawis sa batok. Agad na lumapit si Angelo. Teka lang. Isugat ka. Napatingin si Angelo sa sariling bisig. May hiwa nga doon. Pababaw lang, pero dumudugo. Fuck. Isugat ka nga. Yeah, fuck. You saved me. Mahinang anito. Sinabi mong safe ako, di ba? Dapat safe ka din.
Ngumiti si Angelo. Hindi pa rin siya humihinga na maayos. Hindi lahat ng babae gagamit ng helmet pang rescue. Impressive. Ngumiti si Janina, kahit may takot pa rin sa dibdib niya. At hindi lahat ng pulis tatalo na walang backup. Fair point. Sabay tawa ni Angelo. Umupo silang dalawa sa bench habang tinutupi ng mga pulis ang crime scene tape. Hindi sila nag-usap ng matagal, pero pareho nilang alam na may nabuo sa gabing yon. Hindi lang tensyon kundi tiwala. Masarap ang tahimik na umaga, sabi ni Janina habang pinagmamasa ng dumadaang kotse sa labas ng cafe. Hawak niya ang isang mainit na tasa ng tsaa. Walang makeup ang mukha niya. Naka-hoodie lang siya at loose jeans. Wala siyang pakialam ni hindi siya nagsuklay. Hindi rin siya nag-ayos. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot magpakita ng sarili sa isang lalaki. Nagising ako sa amoy ng caramel latte. Sagot ni Angelo habang nilalaro ang straw na iniinom niya. Naka-black shirt lang ito. Fitted pero hindi nagyayabang. May budget o nakasukbit sa belt pero sinadyang itago ng jacket. Pinilit lang kita, no? Tanong ng dalaga. Ang aga-aga sinama kita sa cafe? Hindi mo ako pinilit. Ikaw lang ang kilala kong babae na kayang gamitin ng trauma bilang free pass para mag-breakfast date. Hindi to date, ha? Umiiling na tumatawa na saad ni Janina. Okay, hindi nga. Pero in fairness, hindi pa ako nasasampahan ng helmet dati. Oo nga, sorry nga pala. Biglaan kasi. Okay lang. Life-saving helmet yun. Siguro dapat isuot ko pa rin yun kahit off-duty. Tahimik silang nagkatinginan. Tumingin muna si Janina sa paligid bago siya muling nagsalita. Natulog ka ba? 2 oras lang. Nag-file ako ng report. Na-late yung debriefing pero worth it naman. Dahil sa helmet? Dahil sa'yo. Napalingon si Janina at nagulat siya sa diretsong sagot nito. Hindi nagbiro si Angelo. Hindi rin siya ngumiti. Diretso lang ang tingin nila sa isa't isa. Huwag kang ganyan, madali ako maniwala. Bakit? Masama ba akong paniwalaan? Di naman, pero hindi ako sanay. Masasanay ka din. Humigop ito ng kape. Tinakpan niya ang bibig gamit ang tasa para hindi mahalata ang ngiti. Paramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi, pero hindi niya napinansin yon. Anong plano mo? Wala. Gusto ko lang maglakad. Wala akong pasok. Wala rin akong kailangan gawin. Gusto mo samahan kita? Hindi siya agad sumagot. Tinignan niya si Angelo. Malinaw sa mga mata nito na hindi lang ito polite offer. Gusto talaga nito makasama siya. Sige, pero wag mo akong dadalhin sa firing range o kulungan, ha? Teka lang. May gusto ako ipakita sa'yo. Ano ipapakita mo? Surprise. Ayan na naman tayo sa surprises eh. Umayag ka na. Sagot nito habang tumatayo. Tinapos nila ang inumin at lumabas sa cafe. Sumakay silang dalawa sa motor. Mas mahigpit ngayon ang kapit ni Janina sa bewang ni Angelo. Hindi niya inisip kung proper ba yun o hindi. Basta humawak siya. At ramdam niya ang tibok ng puso nito. Pagkatapos ng halos 15 minutong biyahe, huminto sila sa isang botanical garden. Walang masyadong tao. Maagang oras pa kasi. Bago sila pumasok, kumuha si Angelo ng 2 entrance tickets. Gusto mo na magandang view? Tanong nito. Mahilig ako sa tanim na hindi agad-agad namamatay. Perfect. Ako yung nagbabantay ng tanim sa bahay, lalo na yung cactus. Ganon? Gusto mo ng mga bagay na mahirap lapitan? Gusto ko ng bagay na totoo, kahit matinik. Naglakad sila sa kahabaan ng garden path. Makukulay ang mga bulaklak. May lilim ang daan, tahimik. Ang amoy ng lupa at hamog ay sumalubong sa kanila. Tumigil ang dalaga sa harap ng isang maliit na lotus pond. Alam mo, parang weird, no? Ang lungkot ko pero ang ganda ng paligid. Natural yun. Minsan kailangan ng contrast para ma-appreciate mo yung ganda. Tumingin si Janina sa binata. Totoo bang hindi ka natatakot? Takot ako. Pero hindi ako tumatakbo. Hindi na ako tatakbo. Tahimik silang naglakad muli sa gitna ng pathway. Nakita ni Janina ang maliit na swing na gawa sa kahoy. Nakatali ito sa 2 malaking puno.
Pwede ba ako dyan? Bakit? Bawal ka ba dati? Di kasi ako pinapayagan dati. Masisira daw spine ko. Ngayon, payagan mo na ang sarili mo. Umupo siya sa swing. Kumapit siya sa lubid. Hindi mo na siya gumalaw. Di ko alam kung anong pakiramdam. Try mo lang. Sabi ni Angelo habang nakatayo sa likod niya. Hinawakan nito ang likod ng swing. Tinulungan siya umatras ng konti. Ready ka na? Hindi. Good. Binitawan siya nito. Umandar ang swing. Pumailan lang si Janina ng bahagya. Saka bumalik. Muling sumulong, sumipa ang hangin sa mukha niya. Napapikit siya at napangiti at natawa. Ang saya pala. Napahagikik siya habang sumasabay sa agos ng galaw. Para siyang bata. Para ngayon lang siya nabuhay. Nakalimutan niya ang kanser. Nakalimutan niya ang taning. Naiwan sa likod ng swing ang sakit. Nang bumagal na ito, lumapit si Angelo. Tinitigan siya nito. Gusto ko lang sabihin na ngayon lang ako naging ganito kasaya. Hindi ko inakala na mangyayari to. Janina. Sagot nito habang lumuluhod sa harap niya. Wala akong pakialam kung ilang buwan na lang ang meron ka. Hindi kita tinitignan bilang countdown. Gusto lang kita makasama ngayon. Bukas. Hanggat gusto mo may kasama. Nabitawan ng dalaga ang lubid. Hinawakan niya ang pisngi ni Angelo gamit ang dalawang kamay. At hindi na siya nag-isip pa. Hindi siya tumigil. Masuyo na hinalikan niya ito. Hindi maalab. Hindi mabilis. Pero puno na ang katotohanan. Matagal na siya naghintay ng ganitong klase na sandali. At sa wakas, dumating na rin. Maingay ang palengke sa Marquez Avenue. Matao, masikip at amoy pinaghalong sariwang isda, tinapay at bagong gising na lunsod. Naglalakad si Janina sa gitna ng daan, bitbit ang eco bag na may mga prutas at gulay. Nasa likod niya si Angelo, nagsusot na itim na ball cap, may dalang tubig at sinadyang iwan ng badge sa sasakyan. Ba't dito mo ako dinala? Tanong ni Janina habang umiiwas sa basang sahig. Parang training camp sa dami ng tao. Gusto ko makita mo kung paano gumalaw ang mundo sa umaga. At gusto ko mapili mo yung unang manggang kakainin mo nang walang nagbabawal sa'yo. Ibig mong sabihin kahit hilaw? Pwedeng may bagoong pa. Umikot siya, tumigil sa harap na isang fruit stand. Pinili niya ang pinakadilaw na mangga. Kinilatis ang balat at saka binigay kay Angelo. Pinili niya ang pinakadilaw na mangga, kinilatis ang balat, tsaka binigay kay Angelo. Ako namumulan yan allergic ako. Worth it. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang biglang may sumigaw sa dulo ng kalsada. Magnanakaw! Yung bag ko! Natigilan ng lahat. Pumaling ang mata sa direksyon ng sigaw. Isang lalaki ang mabilis na tumatakbo. Hawak nito ang isang shoulder bag. Nakaitim ito. May takip ang kalahati na mukha at mabilis tumatakbo. Isinisingit ang katawan sa pagitan ng mga tindera habang nagsisigawan ng mga tao. May natapakan itong tray na itlog. Nagtilamsikan nito sa paligid. Dito ka lang. Sabi ni Angelo kay Janina. Hindi na ito naghintay ng sagot. Mabilis na tumakbo ang binata. Mabilis ang hakbang niya. Tinawid niya ang mga paleta. Tumalon sa kahon ng saging. Sumalampak sa gulay pero hindi nagpatinag. Harangin niyo! Sigaw na isang lalaki mula sa kabilang dulo. Pero mabilis ang magnanakaw. Sumakay ito sa isang nakaparadang motor at binuhay ang makina. Sa likod, mabilis na papalapit na si Angelo. Umikot sa kabilang gilid, diniretso ang daan. Biglang lumitaw sa kanan ng motor. Nilundag niya ang rider, kaya nabitawan na magnanakaw ang manibela. Bumagsak silang dalawa sa sementadong kalsada. Agad na sumigaw at nagtilian ang mga tao. Gumulong sila sa lupa, kaya naman tumilapon ang bag. Tumayo ang lalaki bago mabilis na sumugod kay Angelo, humugot ng patalim mula sa bulsa. Pero handa ang binata. Hinampas na ito gamit ang siko sa dibdib. Bumagsak ang lalaki, pero agad tumayo ulit. Kumalabit ng kutsilyo bago tinutok sa gilid. Umikot pa ito at pumwesto. Bitiwan mo yan. Sigaw ni Angelo, ngunit hindi siya pinakinggan ito.
Sumugod ito at sumaksak pababa. Umiwas ang binata at agad tinapik ang pulso. Kinuha ang braso nito at inilock yon. Agad na pinayuko ang lalaki gamit ang bigat ng katawan bago niya sinipa ang binti nito. Napaluhod ang magnanakaw. Kaya naman nahulog ang kutsilyo. Nagtangka pa itong tumakbo. Pero hinila agad to ni Angelo pabalik. Malakas na itinulak sa pader na naging dahilan para mapaupo ito. Nilabas ng binata ang zip tie mula sa bulsa at itinali ang kamay ng lalaki. Dumating ang isang barangay tanod. Hinanap ang bag at isinauli sa may-ari. Isang matandang babae. Salamat sa Diyos! Sigaw nito habang yakap-yakap ang gamit niya. Nagmamadaling lumapit si Janina dala ang tubig. Okay ka lang? Tanong niya kay Angelo. Medyo may gasgas ang braso nito. Nagasgas ang palad nito sa semento. Okay lang ako. Sanay na ako. Sagot nito habang inaayos ang upo ng magnanakaw. Angelo, may sugat ka. Galos lang to. Wala to sa helmet mo no isang gabi. Pumunta tayo ng klinik ngayon. Wala bang pwede na option? Tingin mo nga yung braso mo. Sumuko rin naman si Angelo. Tumayo siya at tumango sa barangay tanod. Pakayatid na siya sa presinto. Naka-video ang pangyayari. May statement ang mga vendors. Copy, sir. Niyaya ni Janina si Angelo sa malapit na klinik. Pumasok sila doon bago dumaan sa check-up. Nilinisan ang sugat at binigyan ng gauze. Habang nakaupo sa waiting area, ay tumingin si Janina sa lalaki sa tabi niya. Alam mo bang naiiyak ako kanina? Totoo? Totoo, akala ko nabugbog ka. Matagal na akong binubugbog ng mundo. Mas matibay na ako ngayon. Tingin ko nga. Sagot niya, habang inilalapat ang kamay sa braso ni Angelo. Pero wag mo sanayan ang sarili mo sa sakit. Hindi ko sinasadya. Pero hindi mo rin iniiwasan. Napatingin ang binata sa kanya. Hindi ko alam kung tama yung punto mo o gusto mo lang ako sermonan. Pareho. Pero ikaw, Janina, bakit hindi ka tumakbo kanina? Ang dami mong pagkakataon. Pero nanatili ka. Tumingin ang babae sa lalaki. Ayokong iwan ka. Lalo na kung may mangyari. Hindi ko in-expect, pero salamat. Ba't ka nagugulat? Sabi mo nga nasanay ka na sa sakit. Siguro panahon na para masanay ka rin na may nagmamalasakit sa'yo. Tumigil sa pagsasalita si Angelo. Tinignan lang niya si Janina, matagal at tahimik. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagbiro. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at maingat na hinawakan ito. Mainit yon at may bahagyang tatag. At doon sa loob ng maliit na klinik na amoy alcohol at betadine, natagpuan nilang dalawang uri ng katahimikang hindi binibigay ng mundo sa karamihan. Natigilan si Janina habang tinatanaw ang binata. Malawak ang ngiti nito habang kumakaway sa kanya at may hawak pang bouquet ng bulaklak sa kabilang kamay. Tila ba nag-slow motion ang lahat para sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Ang malakas na pagpintig nito habang unti-unting bumabalik sa kanya ang mga masasayang alaala at delikadong pangyayari sa loob ng ilang buwan. Hindi niya lubos akalain na may isang taong magpaparamdam sa kanya kung paano ang totoong mabuhay sa loob ng ilang buwan, na kung paano ang hiniling niya sa mahabang panahon, tinumbasan ng masigit pa nito sa loob lang ng limitadong oras. Hi, flowers for you. Malambing na saad nito bago iniangat ang bouquet at masuyong iniabot sa kanya. Agad na napakurap-kurap siya para pigilin ng luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Anong okasyon? Naluluhang tanong niya bago tanggapin ang bulaklak gamit ang nanginginig na mga kamay. Wala naman, nakita ko lang to habang papunta ako sa'yo. I find it pretty just like you. Nakagat ni Janina ang labi habang inaamoy ang bouquet. Hinaplos niya ang dahon ng stargazer. Parang gusto niyang ikulong sa palad ang lambing na hatid ng simpleng gilos ni Angelo. Thank you. Umupo sila sa bench malapit sa fountain. Tahimik ang paligid, iilang tao lang ang naroon. May nagja-jogging sa di kalayuan, may batang tumatawa habang nilalaro ang lobo. Pero sa mundo ni Janina, si Angelo lang ang naroon.
Kinuha ng binata ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Hindi yon sing-sing. Parang maliit na case ng earphones. Ano yan? Open it. Binuksan niya ito. Nakita niya ang isang maliit na papel na nakarolyo. Nakatali ng pulang sinulid. Unti-unti niyang binuksan yon, nabasa ang sulat. Number 11 sa bucket list mo. Sumayaw sa ilalim ng araw. Napakunot ang noo niya. Paano mo nalaman to? Binasa ko yung journal mo. Naiwan mo sa apartment ko. Walang iya ka, that's private. Nakabukas yung page eh. Huwag kang judgmental. Curious lang ako. Napailing si Janina, pero hindi niya mapigilan ang ngiti. Teka, so, sumayo tayo ngayon? Tumayo agad si Angelo. Nilagay niya ang cellphone sa gilid at pinindot ang speaker. Tumugtog ang isang instrumental na kanta. Pinatong ang isang kamay sa dibdib at iniabot ang isa pa kay Janina. Pwede ba kitang isayaw? Ang corny mo. Sagot niya habang tumatawa. Pero inabot pa rin niya ang kamay nito. Tumayo siya bago humawak sa palad ni Angelo. Lumapit siya ng bahagya. Dahan-dahan silang gumalaw. Hindi sila marunong sumayaw, pero wala sa kanila ang pagkakaroon ng pakialam doon. Hindi naman yun ballroom, hindi rin concert, pero sapat ang init ng araw at ang amoy ng bulaklak sa pagitan nila. Tumingala si Janina. Tinignan niya ang mukha ni Angelo. Malinaw sa mga mata nito ang pag-aalala. Hindi niya kailangang itanong kung totoo ba ang nararamdaman nito. Alam niya na. Pero may humahabol na lungkot sa likod ng ngiti niya. Alam mo ba, lagi ako nananaginip na naghahabol ng hininga. Tumigil sa paggalaw si Angelo. Tinatakbo ko yung sarili ko sa loob ng isang ospital. Ang daming hallway paulit-ulit. Paulit-ulit ka naghahabol? Oo, pero hindi ako umaabot. Hindi ko nararating kahit saan. Hindi kita hayaang habulin lahat mag-isa. Paano kung hindi mo ako maabutan? Mas mabilis ako kaysa sa kahit ano. Hindi mo kailangan magpaka-hero. Hindi ito pagiging hero. Gusto ko lang maranasan mo ang buhay. Yung hindi tumatakas, hindi natatakot. Lumapit pa siya. Sumuong ang noo niya sa balikat nito. Ano pa ang mga laman ng bucket list mo? Tanong ni Angelo. Number 12, makakita ng shooting star. Number 13, kumain ng street food habang umuulan. Number 14, uminom ng kape sa Baguio habang nakabalot sa kumot. Kaya natin lahat yan. Paano kung di nakayanin ng katawan ko? Hindi tatawanan natin ang kahinaan mo basta sama ka pa rin. Niyakap ni Janina si Angelo. Humigpit ang hawak niya bago marahang pumikit siya. Natatakot pa rin ako. Nandito lang ako. May tinawag sa akin yung doktor. May bagong test results. Gusto raw nila i-check kung may pag-asa pa. Kung may naiwan pa na pwedeng gamutin. Nagpapakonsulta ka pa rin? Di ko masabi kung dahil umaasa ako o dahil hindi pa ako handang mawala. Good. Don't give up. Maniwala ka sa sarili mo, Janina. Tumingin ang dalaga sa kanya. May luha na sa gilid ng mata niya. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Hindi umimik si Janina. Hindi siya ngumiti. Tinignan niya lang ito. Parang tinitimbang ang bigat ng salitang yun. Hindi ako perfect. Hindi ako ang babae para sa happily ever after. Hindi kita minahal dahil perfect ka. Minahal kita dahil ikaw yung nagpapaalala sa akin kung paano mabuhay ng buo. You're the one who's suffering from cancer. But I'm the one who's dying. I want to live this life with you. Hawak pa rin ni Angelo ang pisngi niya. Hinaplos nito ang gilid ng labi niya gamit ang hinlalaki. Kahit ilang buwan na meron ka, gugustuhin ko pa rin piliin ka. Napahikbi si Janina pero sa wakas ngumiti siya. Doon nagtagpo ang kanilang labi. Hindi ito fantasy kiss. Hindi ito cinematic pero totoo. Table for 12. Sabay sabi habang may halong kaba ang tinig ni Janina sa receptionist ng Maison de Rose, ang pinakamahal na fine dining restaurant sa lungsod. Kasya ba yung pamilya ko at mga kaibigan sa ganong table? Tanong niya kay Angelo na nakatayo sa tabi niya.
Suot ang navy blue button-down shirt at maayos sa pantalon. Kung di kasya, di buhatin na lang natin ang table. Napabuntong hininga siya. Salamat at sinamahan mo ako Hindi ko alam kung kakayanin ko ito mag-isa. Isa-isa nang dumating ang mga bisita. Ang mga magulang niya, mahigpit ang postura ng ama at ang striktong aura ng ina. Ang dalawa niyang kapatid na parehong professional at laging maayos ang bihis. At 4 sa kanyang malalapit na kaibigan. Nagmano siya sa kanyang mga magulang. Ngumiti kahit ramdam niya ang paminsang pag-ikot ng sikmura. Hindi ito ang araw para sumuko. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Habang inuupo ang lahat. Angelo, dito ka. Sabay turo niya sa silyang katabi niya. Pinagmasdan siya ng kanyang ina. Friend mo. Special friend. Napatingin ang lahat. Natawa ang isa sa mga kaibigan niya. Uy, upgrade from NBSB. Anong trabaho mo, iho? Saad ng kanyang ina, nakangiti pero halatang pilit. Police captain po. Sagot ni Angelo. Aba, may badge. Sabay biro ng ama ni Janina. Sa wakas, may lalaking di takot sa anak ko. Nagpatuloy ang hapunan, dumating ang appetizers. Sinundan ng mga mamahaling pagkain. Dog confit, beef tenderloin, at lobster bisque. Masarap ang bawat subo. Pero, nananatiling mabigat sa dibdib ni Janina ang lihim na bumabagabag sa kanya. Janina, buti naman nakalibre ka ngayon. Hindi ka na bumisita kay mama nito nakaraang linggo. Busy lang sa works and check-up. Sagot niya. Ano ba sakit mo? Tanong ng kaibigan niya si Bea habang nagbubukas ng sparkling water. Nothing serious, routine lang. Siguraduhin mo lang Baka yan. Ang biglang bumagsak sa harap naming lahat. Biro ng kuya niya. Pagkatapos noon, parang may malakas na tunog sa loob niya. Napasinghap siya. Tumama sa dibdib niya ang pag-ikot ng paligid. Janina? Tanong ni Angelo. Napansin niya agad ang pagbabago ng kulay sa mukha nito. I'm okay. I just need to. Hindi niya natapos ang sasabihin. Bumagsak ang tinidor sa mesa. Sumunod ang katawan niya. Tumili ang isa sa mga kaibigan niya. Napatayo ang kanyang ina at mabilis umikot ang ama. Mas mabilis namang tumakbo si Angelo. Sinalo si Janina bago tuluyang tumama sa sahig. Wala nang malay ang dalaga. Pumipintig lang ang pilikmata niya habang nanginginig ang mga daliri. Hinaplos ni Angelo ang pisngi nito. Dumating ang staff ng restaurant, dala nila ang ice pack at tubig. Tinawag agad ng manager ang emergency responders. Lumipas ang ilang minuto, dumating ang ambulance. Mabilis na isinakay si Janina sa stretcher. Sumama si Angelo sa loob. Naiwan ang pamilya at mga kaibigan habang shock ang mga muka. Walang nagsasalita. Pagkalipas na 1 oras, naroon silang lahat sa ER. Tumayo ang doktor sa harap ng pamilya. Hawak niya ang clipboard at may mga printouts. Ano nangyari sa anak ko? Huminga ng malalim ang doktor. Kilala ko po si Janina. Isa siya sa mga regular patient namin. Matagal na po siyang may sakit. Napalingon ang lahat kay Angelo. Ano ibig niyong sabihin? Anong sakit? Stage 4, brain cancer. Pumunit sa paligid ang katahimikan. Matagal na. Tumango ang doktor. Mahigit 3 buwan na po. She chose to keep it private. Bakit hindi niya sinabi? Tanong ng kapatid ni Janina. Napaupo ang ina sa tabi ng pader. Pati sa amin? Pati sa iyo, Angelo? Hindi mo ba kami sinabihan? Gusto niyang maranasan ang buhay sa paraan niya. Hiniling niya na huwag sabihin. Hanggang sa kaya niya pa at iginalang ko yun. Pero anak namin siya. Alam ko ho. At minahal ko siya. Sa buong panahong tinago niya yun. Nang bumukas ang pinto ng ER, sabay-sabay silang lumingon doon. Lumabas ang nurse. Stable na po siya. Maaring na siyang puntahan, isa-isa lang po. Tumayo si Angelo. Ako muna. Pumasok siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Nakatingin si Janina sa kisame. Maputla pero gising. Napalingon ng babae. Nalaman na nila. Tumango ang binata. Inawakan niya ang kamay ni Janina. Mahal ka pa rin nila. Gulat lang sila pero nandun sila. Naroon pa rin ako. Akala ko kaya ko. Hindi mo na kailangan kayanin mag-isa ngayon.
lalong-lalo na ngayon. Tahimik pa ang loob ng ospital. Maliwanag na ang araw sa labas pero malamlam pa rin sa loob ng silid ni Janina. Nakaangat ng bahagya ang ulo niya sa kama. Hawak ni Angelo ang kamay niya at panay ang tingin nito sa monitor na kumukurap sa gilid. Okay na ako, siguro pagod na talaga. Hindi siya tumigil sa pagngiti kahit namumugto ang mata. Katabi niya pa rin si Angelo kahit wala itong tulog. Nakatulog ang mga magulang niya sa mga upuang plastik sa gilid, habang ang dalawang kapatid niya nakaupo sa labas. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na may hawak na folder. May kasamang nurse, diretso ang lakad nito. Matangkad, may suot na salamin at halatang kabado. Janina Hermosa? Doc Ramirez, ikaw yung regular oncologist ko. Tumango ang doktor, pero hindi ito agad ngumiti. May dala ka ba masamang balita? Huminga ng malalim si Dr. Ramirez. Actually, I came as fast as I could. Inilapag nito ang folder sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Binuksan nito bago inilabas ang ilang dokumento, saka humarap sa dalaga. Janina, I reviewed your recent results. Lahat. From day 1 hanggang kahapon. Tumango lang si Janina. Hindi siya nagsalita kahit na pumipintig sa kaba ang kanyang dibdib. May nangyaring administrative error sa system. Anong klaseng error? Nagtagpo ang tingin nila ng doktor. May isa pang Janina Hermosa. Pareho kayong admitted halos sabay. Parehong-parehong edad. Parehong-parehong sintomas pero sa ibang hospital branch. Napadilat ang dalaga dahil doon. Ha? Inilipat sa main branch ang record ng isa. Pero sa pangalan mo na ilagay ang diagnosis. Napatayo si Angelo. Ibig sabihin, hindi siyang may stage 4 brain cancer? Yes. Hindi si Janina Hermosa ng Ward 417, kundi si Janina Hermosa ng Room 302, West Wing. Napuno ng katahimikan ang buong kwarto. Walang nagsalita. Tinignan ni Janina si Angelo, pero hindi niya maipinta ang mukha nito. Nilamig ang buong katawan niya. Parang gusto niyang tumawa pero hindi niya alam kung tama pa ba yon. Kailan niyo nalaman to? Last night, pinagkumpara namin ang MRI results at blood profiles. Hindi tugma. Kaya nag-backtrack ako at tumawag sa tech mula sa kabilang branch at doon ko nakumpirma. I'm sorry, Janina. Alam ko napakalaking trauma nito sa'yo. Sa buong pamilya mo pero ikaw ay healthy. Biglang tumulo ang luha ni Janina. Literal na napahawak siya sa dibdib. Hindi dahil masakit yon, kundi dahil hindi siya makapaniwala. Pinikit niya ang mga mata at hinila pababa ang oxygen tube. Wala akong cancer? Wala kang cancer. At hihingi kami ng formal na tawad sa error na ito. Ayusin namin lahat ng records mo at bibigyan ka namin ng full clearance. Napaupo si Angelo at natawa siya. Mahina pero punong-puno ng emosyon. So, mabubuhay siya? Teka, I live? Tumangutango ang doktor. Doon umiyak na si Janina. Oh my God, Angelo, I live! Pumasok ang ina niya, kasunod ang ama at dalawang kapatid. Ano nangyayari? Inilahad ni Angelo ang kamay niya at ngumiti. Wala pong cancer si Janina. Nagkapalit ng resulta. Mali ang diagnosis. Napatakbo ang ina niya papunta sa kama, niyakap siya nito. Sumisigaw sa tuwa at umiiyak. Nagkagulo ang buong silid. Lahat na paiyak, lahat bumuhos ang emosyon. Hinawakan ng ama niya ang kamay ni Dr. Ramirez at mahigpit na kinamayan nito kahit may luha pa sa mga mata niya. Salamat, Dok. Kahit na mali ang nangyari, salamat at may katapusan ng bangungot. Pwede pa akong mabuhay, Angelo. Ngayon pwede ko na talagang gawin na nasa bucket list ko. Hindi na para makatakas sa taning na to, kundi para mabuhay ng totoo. Tumango ang binata at matamis na ngumiti. At hindi mo kailangan mag-isa. Kanina pa tayo nakasakay, Angelo. Saan ba talaga tayo pupunta? Napakapit si Janina sa upuan habang pinapanood ang mga pine trees sa gilid ng kalsada. Naglalakbay sila paakyat sa isang tagong parate ng Baguio. Malamig, tahimik, at tila ba humihinga ang mundo sa kakaibang ritmo. Nakaupo siya. May bit-bit na scarf at suot ni Angelo ang leather jacket na may gasgas na sa balikat. Konti na lang malapit na tayo. Baka naman dadalhin mo ko sa haunted house.
Pag-hunted ang puso ko, ikaw ang multo. Wow, walang panama ang pick-up lines ng kabataan sa'yo ah. Lumiko ang sasakyan papasok sa isang mas makipot na daan. Halos hindi matanaw ang langit. Lumalapit ang mga puno at ang mga bulaklak sa gilid ay nagsasayaw sa ihip ng hangin. Pagpreno ni Angelo, bumaba agad siya at tinungo ang passenger door. Binuksan niya yon at inabot ang kamay niya kay Janina. Welcome to item number 14 sa bucket list mo. Tumingala si Janina. Tumambad sa kanyang isang malaking kahoy na cabin, gawa sa rustic timber. May balcony na nakaharap sa bundok at isang maliit na table na may 2 tasa ng kape na umuusok pa. Sa likod ng cabin bumabagsak ang araw at nagpipinta ng ginto at rosas sa paligid. Angelo, ginawa mo to? Tumango siya. Tatawagan ko sana yung stars para sa shooting star mo. Pero mas nauna kang kumislap. Corny mo talaga, no? Lumapit sila sa balkonahe. Umupo sila sa tabi ng mesa. Nasa harap nilang isang malawak na tanawin ng kabundukan. Mga alon ng ulap na parang dagat na tinabunan ng gatas. Nilapag ni Angelo ang kape niya sa mesa. Saka kinuha ang kumot sa gilid at inakbayan si Janina. Ngayon, pwede ko na inumin tong kape habang nakabalot sa kumot. Tumango-tango si Angelo. At pwede ka na hindi matakot. Hindi mo kailangang maghintay ng taning para maramdamang buhay ka. Tumingin siya kay Angelo. Salamat kasi naniwala ka. Kahit hindi ko kaya maniwala sa sarili ko. When I met you, my life was black and white and you were the color. Pero salamat at pinapasok mo pa rin ako kahit paunti-unti. Sa totoo niya nakala ko hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal. Hindi nawawala ang karapatan mo sa pagmamahal. Kahit ilang test result pa ang dumating. Alam mo nun, iniisip ko, kung talagang may taning ako, gusto kong mamatay ng nagmamahal. Pero ngayon binigyan ako ng panibagong simula. Gusto mo pa rin ako mahalin? Oo naman. At gusto ko ipaglaban na tayo. Magiging habang buhay. Kinuha ni Angelo ang kamay niya at hinawakan ito at dinala sa labi at hinalikan. Naglakad sila sa bakuran. Hinubad ni Janina ang sapatos at naglakad sa damo na nakayapak. Hinila niya si Angelo bago siya mabilis na tumakbo at tumawa at malakas na tumili. Hoy, baka madulas ka. You let me live my life, Angelo. Ngayon lang ako naging ganito. Tuminto siya sa gitna ng damuhan. Bago walang sabi-sabi na humiga doon, tumingala sa kalangitan na unti-unting nagdidilim. Buong buhay ni Janina Hermosa, naging masunurin siyang anak. Walang malalait sa kanya mga tao. Lahat ng mga naging kaklase at katrabaho niya hinahangaan siya. Kagaya ni Captain Angelo Bonavista, her life was black and white. May tamang daan na kailangan sundin, pero nang makilala niya ang binata, nagsimulang magkakulay ang lahat. Marahil, hindi alam ng binata kung paano nito nabago ang buhay niya. Sa kung paanong hinayaan niya ang sarili na magkamali, matakot at mag-alinlangan. I love you. Napatigil si Janina. Parang pinigil ng hangin ang paggalaw ng paligid at napatitig siya kay Angelo. Tinignan niya lang ito, pilit binabasa ang ekspresyon sa mga mata nito. Pero wala siyang makita kundi katapatan. I want to spend the rest of my life with you. If you will allow me, Janina. Hindi niya alam kung tatawa siya o iiyak pero tumulo ang luha niya. Natahimik si Janina. Pinikit niya ang mga mata, nilasap ang simoy ng hangin. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Umupo siya sa tabi nito. Sinalubong ng palad nila ang isa't isa. Inabot ng binata kay Janina ang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin. But I will definitely buy the ring that you deserve. The ring that you always wanted. Tahimik si Janina. Kinuha ang singsing at marahang sinuot yon sa daliri. Sakto. Para bang para talaga sa akin. Para sa'yo nga talaga yan. Angelo, hindi ko man maibigay ang forever kasi hindi ko alam kung ano naghihintay na bukas. Pero gusto kong sabihin sa'yo na ikaw ang pipiliin ko sa araw-araw.
Ikaw lang ang gusto kong piliin. Janina Hermosa, yung pag-ibig mo, mas matapang pa sa buong training ko bilang pulis. Napatawa siya. Umiiyak habang tumatawa. Tawa na hindi galing sa bibig lang kundi galing din sa puso. Tara na, balik na tayo sa loob, baka malamigan ka na. Dito muna tayo. Bakit? Gusto ko lang magtagal pa ang sandaling to. Hinubad ni Angelo ang jacket niya at ibinalot ito sa kanya. Tumabi ito at yumakap. Sinalubong nila ang malamig na gabi. Habang unti-unting lumalabo ang kalangitan, isa-isang lumilitaw ang mga bituin. Pero kahit gaano karami ang liwanag sa langit, iisa lang ang pinakamalinaw sa gabi ni Angelo, si Janina. I will marry you and build the life you want. Let's learn to live this life together. Nagsalo sila sa isang matamis na ngiti at halik habang kumikinang ang kanilang mga mata. Hindi niya na kailangan ng shooting star. Hindi niya na kailangan magbilang ng buwan, araw o oras. Kasi simula ngayong gabi sa piling ni Angelo, bawat tibok ng puso niya ay hindi bilang ng pagtatapos, kundi pagpapatuloy. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Gloria Soleza, Mary Tauring, Rowena De Leon, Arceli Tabamo, Lily Eunice Magkayang, Edna Espinosa, Imelda Forteza, Merly Lynn, Juanita Kapati, Angelina Bondok, at Katipon Lani. Maraming salamat po sa inyong lahat.